Dumarating ang hapon, unti-unting bumababa ang liwanag ng araw at ang langit ay nagiging madilim. Ang mga estudyante sa paaralan ay maingay, masigla, at abala sa paghahanda upang umuwi. Sa isang silid-aralan sa ikalawang palapag ng gusali ng pagtuturo, isang dalaga ang nakatayo sa kanyang lugar, ang mga mata ay puno ng gulat na nakatingin sa pintuan. Gina! Gina Makatang? Bakit ka nandito? Ang boses niya ay nanginginig, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig, at sa reflex ay mabilis na itinago ang hawak na bagay sa likod. Nakatayo sa pintuan ang isang binatilyo na nakasuot ng puting kamiseta, nakasandal ng bahagya sa balangkas ng pinto, ang dalawang kamay ay nakasalukso sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang sulok ng kanyang bibig ay nakangiti ng isang hindi maipaliwanag na ngiti, ang mga mata ay puno ng kasiyahan habang pinagmamasdan ang dalaga. Si Gina Makatang ay isang tao na naisip na nakapasok sa ibang mundo, mas tiyak, naisip na pumasok sa karakter ng kontrabida sa isang nobela, isang taong kinamumuhian at iniiwasan ng lahat. Ang librong ito ay pinamagatang Mga Bituin ng Paaralan, Ang Lihim ng Puso, at sa pangalan pa lang ay alam ng ito ay isang nobelang puno ng mga kaganapang walang saysay at dramatiko. Ang pangunahing tauhan ay si Lando Buwan, na nag-aral ng maraming taon sa bundok, tumanggap ng misyon mula sa kanyang guro, bumaba mula sa bundok upang maging bodyguard ng mga estudyanteng babae, at pagkatapos ay nakatagpo ng iba't ibang sitwasyon ng labanan, ipinakita ang kanyang kakayahan at nakakuha ng magandang babae. Siyempre, si Lando Buwan ay isang uri ng pangunahing tauhan na eunuch, kahit na sa libu-libong pahina ng kwento ay nananatiling isang binata, kahit na mayabang, ngunit sa tuwing nakikita ang mga pangunahing babae ay agad na nagiging tanga sa pag-ibig. At ako, bilang isang kontrabida sa kwento, ang taong itataas ng pangunahing tauhan sa puno at papaluan. Anak ako ng isang pamilyang mayaman sa Hangzhou, ngunit kahit na hindi pa nakakalampas sa kabanata 50 ay agad na naalis. Si Gina Makatang ay sumulyap sa dalagang nanginginig sa kanyang harapan. Siya ay may dalawang maliit na ponytail, ang maikling buhok ay bahagyang natatakpan ang noo, may taas na mga 1m50, suot ang pinakamaliit na uniforme, ang balat ay maputi at makinis na parang seda na may bahagyang kulay rosas. Ang kanyang maliit na mukha, maputi at bilog, puno ng buhay na parang puti ng itlog, na nag-uudyok sa sino man na gustong kagatin siya. Ang kanyang maliliit na kamay ay natatakot na nakatago sa likod, ang malalaking mata ay puno ng pag-aalala, na parang isang batang USA na natatakot. Ang hitsurang ito ay sapat na upang mapalapit sa lahat ng mahilig sa loli. Dulce Ulan, isa sa mga pangunahing babae ng kwento, at kaibigan din ng reyna ng paaralan na si Diana Ina. Ngunit si Gina Makatang, na lubos na pamilyar sa script, ay alam na ang batang loli na ito ay hindi kasing simple at mabait tulad ng kanyang hitsura. Si Gina Makatang, na lubos na pamilyar sa script, ay alam na ang batang loli na ito ay hindi kasing simple at mabait tulad ng kanyang hitsura. Siya ay isang mataas na uri ng green tea, isang eksperto sa paglalaro ng mga kontradiksyon. Gina, Kuya Gina Makatang, ito ay silid ng mga dokumento. Bakit ka nandito? Si Dulce Ulan ay nag-ipon ng lakas ng loob, nag-aalangan na nagtanong. Si Gina Makatang ay bahagyang umangat ang kilay, ang tono ay puno ng kahulugan. Oh, gusto ko pang tanungin ka. Bakit ka nandito? Ako, dumating ako upang ayusin ang mga dokumento. Si Dulce Ulan ay tumingin pataas, matatag na sumagot. Si Gina Makatang ay napatawa. Tik! Napansin ng sistema na ang pangunahing tauhan na si Dulce Ulan ay nagnanakaw ng mga materyales para sa pagsusulit. Ang sistema ng kontrabida ay na-activate, mangyaring pumili. Pumili isa, magkunwari na hindi nakakita. Ang simpatsya ni Dulce Ulan dagdag 1. Pumili 2, sumigaw ng malakas, akitin ang mga tao upang magsama-sama, at sabay na makakuha ng isang asul-puting pantso mula kay Dulce Ulan. P.S. Pantso ay nangangahulog ang damit na panloob ng mga dalaga. Pumili 3, babae, ayaw mo ring malaman ng iba na nagnakaw ka ng mga materyales para sa pagsusulit, di ba? Agad na makakuha ng 10 puntos ng libreng katangian. Si Gina Makatang ay nanatiling kalmado. Mula nang pumasok siya sa mundong ito, siya ay nakatali na sa isang ganitong sistema ng kontrabida. Simpatsya? Ano ang kailangan niya niyan? Hindi may kakaila, si Dulce Ulan ay talagang maganda. Kung bibigyan ng marka sa kagandahan,
tiyak na aabot ito ng 95-100s. Sa normal na sitwasyon, tiyak na ang mga kalalakihan sa labas ay magiging mga professional dog lickers. Ngunit sa huli, ang pagdila ng aso ay nagiging walang laman na mga kamay. At ang pangalawang pagpipilian, HMPH, ito ay talagang walang kwenta. Ang pantso ni Dulce Ulan. Baka ito ay interes ng mga taong mahilig sa loli. Bukod dito, ang sistema ay nagsabi lamang na pantso ni Dulce Ulan, wala namang nagsabi na siya ay may suot. Kung sakaling makuha ang isang hindi pa nasuot, hindi ba't parang wala rin? Pumipili ako ng numero 3. Dahan-daang pumasok si Gina Makatang sa silid ng mga dokumento, tiningnan ang paligid. Sa wakas, ang kanyang mga mata ay huminto sa likod ni Dulce Ulan. Oh, tingnan mo, may nakita akong lihim dito. Hindi ba, ito ang pagsusulit para sa susunod na araw? Si Gina Makatang ay nagkunwari na parang may natuklasan na isang nakabibighaning lihim, at sabay na lihim na nagbukas ng video mode sa kanyang telepono. Si Dulce Ulan ay nagulat, agad na ginamit ang kanyang maliit na katawan upang takpan ang makapal na stack ng mga pagsusulit sa likod. Ngunit sa kanyang maliit na taas, ang mga pagsusulit na iyon ay mas mataas pa sa kanya. TSK, 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 kaya pala ang reyna ng paaralan na si Dulce, na laging may hawak na titulong pinakamahusay na estudyante sa buong paaralan, ay umaasa lamang sa pagcopy. Ang sinabi ni Gina Makatang ay nagdulot ng labis na pagkalito kay Dulce Ulan. Walang ganon. Ikaw ang nagnakaw. Sa puntong ito, labis na nagsisisi ang dalaga. Bakit siya nagnakaw ng pagsusulit? Maliit na demonyo. Ano sinasabi ko sa iyo? Talaga kang tanga ngunit kaakit-akit. Si Gina Makatang ay unti-unting lumapit kay Dulce Ulan. Mula sa itaas ay tiningnan siya. Talaga, ang tawag na maliit na demonyo, mukhang kailangan ng kaunting leksyon upang maunawaan. Tingnan mo ito, si Gina Makatang ay parang isang magician, itinaas ang kamay at naglabas ng isang telepono. Ang tunog mula sa telepono ay nagsabi, kahit na natuklasan mo na, ano ngayon? Paano mo mapapatunayan na ikaw ang nagnakaw ng pagsusulit? Si Dulce Ulan ay nagulat. Kailan ka nag-video? Kung ang video na ito ay mailabas, talagang tapos na siya. Ang krimen ng pagnanakaw ng pagsusulit. Sa paaralang silam na ito, kung mahuli, siya ay matatanggal, kahit na siya ay may magandang marka, ngunit kailangan pa rin niyang pumirma sa isang kasunduan. Bukod dito, mawawala ang kanyang scholarship, masisira ang kanyang reputasyon, at kasalukuyan pa siyang nasa 12 baitang. Kung maisusulat siya sa talaan ng pandaraya, magiging seryoso ito. Si Dulce Ulan ay nagsimulang makaramdam ng takot, ang kanyang pag-aalala ay unti-unting bumabalot sa kanya. Ibigay mo sa akin, mabilis, ibigay mo sa akin, alternasyon. Ang maliit na loli ay sumasayaw sa harap ni Gina Makatang, ngunit sa kanyang taas na 1.5 na metro, na nakatayo sa tabi ni Gina Makatang na 1.8 na metro, malinaw na may malaking agwat. Kahit na siya ay sumasayaw ng buong puso, sa huli ay nag-aalala lamang, walang magawa. Maging ang mga luha ay nagsimula ng tumulo. Ang mga patak ng luha na kasing laki ng mga butil ng gisantes ay nahuhulog sa lupa, ang mga mata ay namumula, mukhang napakaawa. Ngunit si Gina Makatang ay hindi naantig sa kanya, at wala ring balak na patawarin siya. Nagkunwari kang green tea ngunit ang tunay mong pagkatao ay matagal ko nang nakita. Ang maliit na dalaga ay umiyak ng ilang sandali, pagkatapos ay napagtanto na ang pag-iyak ay walang silbi, kaya't pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging seryoso. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Si Gina Makatang ay ngumiti ng may pilyong ngiti. Kikike, si Dulce Ulan ay natakot sa pilyong ngiti ni Gina Makatang. Siya ay umatras ng 2 hakbang. Siya ay matalino, bahagyang nahulaan kung ano ang nais ng taong ito. Sabihin ko sa iyo, huwag kang gumawa ng gulo. Sabihin ko kay Diana Taytay, sa oras na iyon, huwag mong asahang makalapit sa kanya. Si Gina Makatang ay nagpakita ng walang pakialam. Ipinapakita niya ang telepono, pagkatapos ay yumuko, nagpakita ng pilyong ngiti. Dulce Ulan, ayaw mo ring malaman ng iba na nagnakaw ka ng pagsusulit, di ba? Sa totoo lang, ito ay likas na kakayahan sa pag-arte. Sa nakaraang buhay, si Gina Makatang ay hindi isang mabait na tao, siya ay naging personal na tsuper ng mga lider, isang tunay na batang tsuper.
Salamat sa kanyang matalas na dila at mahusay na kakayahan, nakamit niya ang kasiyahan ng maraming mayayamang ginang. Isang buhay na walang kapantay, sayang, sa huli ay namatay dahil sa aksidente sa sasakyan. Ikaw ay nanghihikbi sa akin? Ang mukha ni Dulce Ulan ay nagbago. Hindi ba si Gina Makatang ay ang tapat na dog licker ni Diana Ina? Bakit nang banggitin niya si Diana Ina, hindi siya natitinag? Napakatama ng hula mo, sayang walang premyo. Ngumiti si Gina Makatang ng kaakit-akit at baliw, na para bang isang matandang tiyuhin na may dalang tungkod na nangingikil sa isang maliit na loli. Anong gusto mo? Alam kong gusto mong ligawan si Diana Ina, maaari akong magbigay sa iyo ng kaunting impormasyon. Alam ko ang maraming maliliit na lihim niya, tungkulin ng kapatid na babae na plastic, pekeng, hindi. Ngayon ay mas interesado ako sa iyo. Dinala ni Gina Makatang si Dulce Ulan sa sulok ng dingding, tinitigan siya na parang isang maliit na biktima. Bahagyang nanginginig ang puso ni Dulce Ulan. Kay kalmado ka lang, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ngumiti si Gina Makatang, ang kanyang mga mata puno ng pang-aasar, at itinuturo ang mesa malapit sa sulok ng dingding. Pumunta ka roon, humiga ka sa mesa, at itaas mo ng kaunti ang puwit mo. Ang mukha ng maliit na loli ay biglang namula tulad ng nilutong hipon. Isang matinding pakiramdam ng kahihiyan ang bumalat sa kanyang puso na nagdulot sa kanya ng hindi maipahayag na damdamin. Ikaw ba ay naniniwala na sisiga ako ngayon? Sa pinakamasama, pareho tayong mamamatay. Si Dulce Ulan ay kumagit sa kanyang labi, ang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon, tila handang ipagsapalaran ang kanyang buhay para ipagtanggol ang kanyang dangal. Si Gina Makatang ay simpleng umusag ng balikat na may hitsura ng pagiging kalmado. Kung ganoon, kailangan kong ipadala ang video na ito sa Guro Alternasyon. Ipadala na. Sa pinakamasama, mawawalan ka ng reputasyon, ngunit sasabihin ko sa lahat na may masamang balak ka sa akin. Sa oras na yun, mawawalan ako ng lahat ngunit ikaw ay diretsyo nang dadalhin sa presinto. Pagkatapos sabihin iyon, si Dulce Ulan ay malakas na hinayla ang kwelyo ng kanyang uniforme, na nagpapakita na sa loob ay isang manipis na puting sweater. Kahit na wala namang espesyal dito, ngunit ang aksyon na ito ay malinaw na nagpapakita ng kanyang determinasyon. Halika na, maglaro tayo. Oh, napaka-interesante. Si Gina Makatang ay ngumiti, na may ngiti na may bahid ng pang-aakit. Ang mga salitang sinabi mo kanina, naitala ko na lahat. Kit. Sasabihin ko sa lahat na may masamang balak ka sa akin dito. Ako ang biktima, at ikaw ay diretsyo nang dadalhin sa presinto. Ang mga salita ni Dulce Ulan ay pinutol ni Gina Makatang, sinadyang binago ang kahulugan. Kapag ang recording na ito ay naipakalat, ang kahulugan ay ganap na magbabago. Si Dulce Ulan ay nanginginig sa galit. Hindi mo maaring gawin yan. Kahit gaano pa siya kamatalino, sa huli siya ay isang estudyanteng hindi pa nakakalabas sa lipunan. Sa harap ng isang lobo, tulad ni Gina Makatang, hindi niya may iwasang makaramdam ng takot. Si Gina Makatang ay bahagyang huminga ng malalim, hinaplos ang kanyang templo, na may hitsura ng kawalang magawa. Hayes, dapat mo talagang pasalamatan ang mundong ito. Kung ito ay isang mundo na tulad ng kay Liwayway Pagsibol o Game, ang mga demonyo tulad ni Dulce Ulan ay matagal nang naging cream puff para sa pangunahing tauhan. Salamat sa isang hindi nakikitang puwersa na nagprotekta, kaya hindi umabot ang sitwasyon sa malayo. Si Gina Makatang ay ngumiti, pagkatapos ay umusag ng balikat ng walang pakialam. Sige na, hindi na kita pipilitin. Si Gina Makatang ay ngumiti, hinawakan ng malambot na pisngi ng maliit na loli. Ang sobrang mabilis na pagbabago ng ugali ay nagdulot kay Dulce Ulan ng kaunting pagkalito, tila ang kanyang utak ay hindi makasabay sa sitwasyon. Hahalikan mo ako, sa araw na ito ay ituturing kong nakalimutan ko ang lahat. Ano sa tingin mo? Ang mga salita ni Gina Makatang ay agad na nagbago ng mukha ni Dulce Ulan. Patuloy siyang umiling, ang mga mata ay nakabukas ng malaki sa pag-aalala. Hindi pwede, hindi kailanman. Si Gina Makatang ay umusag ng balikat, ang tono ay tamad ngunit may bahid ng banta. Kaya huwag mong sisihin ako, huwag. Hahalikan ko. Ang mga magagandang bilog na mata ni Dulce Ulan ay puno ng luha, siya ay nagmadaling tumayo sa mga daliri, sinisikap na maabot siya.
Ngunit dahil sa pagkakaiba ng taas, nagawa lamang niyang damaykit ang dulo ng kanyang ilong sa dibdib ni Gina Makatang. Ikaw ay yumuko ng kaunti, ay lapit ang iyong mukha. Ang boses ay kasing hina ng langaw, na may kaunting pagkahiya. Ngunit hindi kailanman yumuyuko ang isang lalaki, maliban kung kumukuha ng pera o humahalikan. Sa simula, si Dulce Ulan ay nagplano lamang na dahan-daang damaykit ang kanyang labi sa pisngi niya. Ngunit si Gina Makatang ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Siya ay diretsyong yumuko, kinuha ang kanyang unang halik. Ikaw, hayop. Si Dulce Ulan ay bumagsak, halos gusto nang umiyak. Ang kanyang mga mata ay namumula tulad ng isang maliit na kuneho na inaapi, puno ng sama ng loob at galit. Ang maliit na batang babae ay humihingal ng ilang beses, parang nakawala mula sa pagkakaubo. Ang kanyang isipan ay medyo nahihirapan pa rin mula sa pagkabigla. Ibigay mo sa akin ang telepono. Burahin mo ang video. Ang mukha ni Dulce Ulan ay nananatiling namumula, ngunit wala siyang balak na sumuko. Si Gina Makatang ay umusag ng balikat, ngumiti ng bahagya. Sige, tingnan mo. Burahin ko na, ha? Siya ay diretsyong nagbura ng lahat ng video sa folder sa harap ni Dulce Ulan. Unti-unting nawawala ang bawat bahagi sa kanyang paningin. Tanging nang makasiguro na wala nang natira, siya ay huminga ng maluwag, ang kanyang mukha ay bahagyang hamupa. Ngunit bago umalis, hindi niya nakalimutang iwanan ng isang pahayag na puno ng puot. Ikaw talaga ay isang hayop. Sa buong buhay mo, huwag mong asahang makuha si Dulce Ulan. Pagkatapos sabihin iyon, si Dulce Ulan ay galit na tumingin sa kanya, at mabilis na umalis. Habang pinapanood ang kanyang likuran, si Gina Makatang ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Ang maliit na batang babae ay nananatiling maliit na batang babae. Ang kanyang mga labi ay umangat, ang daliri ay dahan-daang dumaan sa screen. Ibalik ang data, matagumpay na naibalik. Burahin ang video. Wala itong kaibahan sa pag-blur ng isang icon sa desktop, ngunit ang data ay nananatiling nasa hard drive. Totoong pambata, ang mga mata ni Gina Makatang ay unti-unting nagiging may bahid ng pang-aakit, siya ay bahagyang humaplos sa kanyang mga labi, ngumiti ng puno ng kahulugan. Dapat bang sabihin o hindi? Ang bibig ng batang ito ay talaga. Binabati kita, na kompleto ng may-ari ang pagpipilian. Natanggap na gantimpala, 10 puntos ng libreng katangian maaaring ipamahagi ayon sa gusto. Nang makita ang mensahe ng abiso na lumitaw sa interface ng sistema, si Gina Makatang ay labis na nasasabik. Agad niyang binuksan ang personal na katangian. May-ari, Jiang MC. Edad, 18. Lakas, 8. Bilis, 10. Talino, 15. Epekto na nga ang trikwang, ay nawala. Alindog, 20. Si Gina Makatang ay nag-isip ng kaunti at nagpasya. Idagdag lahat sa lakas. Kung wala kang lakas, sa oras na makaharap mo ang pangunahing tauhan na Kuanglong, hindi ba't siya ay muling mabubugbog? Ayon sa kanyang nalalaman, ang pangunahing tauhan na si Liwayway Pagsibol ay may napakalakas na kakayahan sa labanan, nag-iisa ay kayang talunin ng 10 propesyonal na bodyguard na maayos na sinanay. Hindi maaring maging mahina ng matagal. Sa oras na matapos ang pagpipilian, isang alon ng lakas ang bumuhos sa kanyang buong katawan. Lakas dagdag 10. Kasalukuyang index, 18. Para mas madaling maunawaan, 10 puntos ng lakas ay katumbas ng lakas ng isang normal na lalaking adulto. 18 puntos ng lakas, halos katumbas ng is. Si Gina Makatang ay hinigpitan ng kanyang kamao, malinaw na nararamdaman ang bagong lakas. Ngayon, siya ay sapat na upang durugin ang sinumang magtatangkang gumawa ng gulo. Kahit na kumpara kay Liwayway Pagsibol, may malaking agwat pa rin, ngunit, unti-unting nagiging malakas, hakbang-hakbang. Bilang anak ng isang mayamang pamilya, na may yaman na halos 1 trilyon, at may sistemang sumusuporta, kung sa huli ay matatalo pa rin ng isang master na bumaba mula sa bundok, talagang hindi ito matatanggap. Ang Silam High School ay isang paaralang aristokrata, na sa katunayan ay walang mga klase sa self-study sa gabi. Nang umalis si Gina Makatang mula sa paaralan, nagsimula ng lumubog ang araw, at sa malawak na daan ay hindi na maraming estudyante. Gina Makatang, isang tinig na malinaw ang umabot mula sa likuran, parang tunog ng pilak na tumutunog sa tahimik na gabi.
Si Gina Makatang ay huminto, lumingon pabalik. Sa kanyang harapan ay isang batang babae na nakasuot ng dilaw na long sleeve shirt na may puting pantalon at isang pares ng puting. Ang mahahabang itim na buhok ay nakatali sa mataas na ponytail, ang mga natirang buhok ay malumanay na bumagsak sa balikat, na nagpapatingkad sa kanyang magandang mukha at malinaw na mga mata na parang tubig sa taglagas. Ang kanyang katawan ay mataas at payat, ang mga binti ay mahahabang walang kapintasan, napakaganda na maihahambing sa mga pangunahing tauhan sa manga. Si Gina Makatang ay bahagyang pumikit, ang mga labi ay bahagyang umangat. Ang pangunahing tauhan ay nakatakdang mangyari, si Dulce Ulan. Si Dulce Ulan ay sa kabila ng lahat ay diyosa ng paaralan, ang pangunahing magandang babae sa paningin ng lahat. Maraming mga lalaki ang lihim na umibig sa kanya, kahit na maraming mga babae ang may lihim na damdamin para sa kanya. Si Gina Makatang ay tumingin sa kanya ng kaunti, ang tono ay malamig. Bakit mo ako tinawag? Ang tono niya ay nagdulot ng kaunting pagkalito kay Dulce Ulan. Ano ito? Si Gina Makatang ay kakaiba ngayon. Siya ay bahagyang nagkunot ng noo, ngunit mabilis na ibinalik ang kanyang postura. Ang boses ay may kaunting kayabangan. May kaunting problema sa bahay, hindi makapunta ang butler para sunduin ako. Ihatid mo ako pauwi. Ito ay hindi isang tanong, kundi isang utos. Sa isip ni Dulce Ulan, si Gina Makatang ay palaging masunurin sa kanya. Ihatid siya pauwi? Tiyak na hindi ito maaaring tanggihan. Si Gina Makatang ay tumawa ng isang beses, na may interes na tiningnan ang maliit na batang babae sa kanyang harapan. Bakit ko kailangang ihatid ka pauwi? Ang tanong niya ay nagdulot kay Dulce Ulan na masta ng ilang sandali, para. Si Dulce Ulan ay sa kabila ng lahat ay diyosa ng paaralan, ang pangunahing magandang babae sa paningin ng lahat. Ang tono niya ay nagdulot ng kaunting pagkalito kay Dulce Ulan. Si Gina Makatang ay tumawa ng isang beses, na may interes na tiningnan ang maliit na batang babae sa kanyang harapan. Bakit ko kailangang ihatid ka pauwi? Ano ito? Napakaiba ni Gina Makatang ngayon. Siya ay bahagyang nagkunot ng noo, ngunit mabilis na nakabawi, ang boses ay may kaunting kayabangan. May kaunting abala sa bahay, hindi makakapunta ang tagapangalaga. Samahan mo akong umuwi. Ito ay hindi isang tanong, kundi isang utos. Sa isip ni Dulce Ulan, si Gina Makatang ay palaging masunurin sa kanya. Iuuwi siya? Tiyak na hindi siya tatanggi. Si Gina Makatang ay humalakhak, interesado niyang tiningnan ang maliit na dalaga sa kanyang harapan. Si Gina Makatang ay humalakhak, interesado niyang tiningnan ang maliit na dalaga sa kanyang harapan. Bakit ko kailangan kang iuwi? Ang tanong niya ay nagdulot kay Dulce Ulan na mapa-atres ng ilang saglit, parang naubusan ng salita. Ang sagot ni Gina Makatang ay lampas sa inaasahan ni Dulce Ulan. Mula pagkabata, hindi kailanman siya tumanggi sa kanya. Gaano kalayo ang bahay natin? Magkapareho lang tayo ng lugar, kaya't kung madadaan ka, maaari mo akong iuwi, di ba? Si Dulce Ulan ay nagkunot ng noo, ang tono ay may kaunting pagmamaktol. Ngunit sa mga sandaling ito, ang may-ari ay humarap sa kahilingan ni Dulce Ulan, nag-activate ng pagpipiliang kontra. Ang may-ari ay humarap sa kahilingan ni Dulce Ulan, nag-activate ng pagpipiliang kontra. 3 pagpipilian ang lumitaw sa kanyang harapan. Pagpipilian 1, agad na sumang-ayon, magpanggap na alagang aso, at iuwi si Dulce Ulan. Gantimpala, pagsasaayos ng pakikipagkaibigan kay Dulce Ulan dagdag 1. Pagpipilian 2, dayin siyang sumakay sa sasakyan, pagkatapos ay patumbahin at dalhin pa uwi, ay activate ang espesyal na H-script. Gantimpala, isang set ng mataas na kalidad na pilak na pulse Ares. Pagpipilian 3, tiyak na tumanggi, lumiko at umalis na may kayabangan. Gantimpala, Master Level Close Combat Skill. Gina Makatang, ang sistemang ito ay may problema ba? Anong klaseng kalokohan ito? Ang pangalawang pagpipilian ay talagang nakakaakit. Espesyal na Scenario H, isang tao na naglaro ng napakaraming gal game, para lang makita ang bawat nakatagong misyon. Paano siya hindi makakaintindi ng kahulugan nito? Sa pagdinig pa lang, parang nag-aapoy na ang kanyang mga hormone. Pero, para lang makuha ang isang pilak na pulse Ares, nagbibiro ka ba? Simula ng pagiging kontrabida, pilitin ang pangunahing tauhan at itapon sa presinto.
Mangarap ka, matigas ang loob na pinili ni Gina Makatang ang pangatlong pagpipilian. Pipiliin ko ang numero 3. Malamig ang kanyang mukha, tiyak ang boses. Hindi pwede. Umuwi ka na lang, o sumakay ka ng bus. Pagkasabi nito, hindi na siya lumingon, diretsyong naglakad patungo sa isang Maybach na nakaparada sa harap ng paaralan. Matagal nang naghihintay ang butler na si Limin sa tabi ng sasakyan. Medyo nagulat siya, magalang na nagtanong, "Ginoo, hindi mo ba isasakay si Miss Diana Ina?" Si Gina Makatang ay tahimik na nag-wave ng kamay. Hindi. Tara na, comfortable siyang umupo sa likurang upuan, bahagyang ngumiti, ang kanyang mga mata ay sumulyap sa bintana. Sa labas, si Diana Ina ay nakatayo pa rin, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Napaka-komportable. Sa puntong ito, ang gate ng paaralan ay naging masigla. Matagal na nakabawi si Diana Ina, ang kanyang buong katawan ay tila naguguluhan. Ang kanyang mukha ay namumula, ang pakiramdam ng labis na kahihiyan ay sumabog sa kanyang puso. Higit sa lahat, napakaraming kaklase ang nakatingin. Bilang isang prinsesa ng pamilya mula pagkabata, siya ay laging sentro ng universo. Saan man siya magpunta ay napapaligiran ng mga tao, pinapuri. Pero ngayon, sa harap ng napakaraming tao, siya ay tinanggihan ng diretsyo. Nakakahiya. Nakakahiya na parang gusto nang mamatay. Nakakahiya. Nakakahiya na parang gusto nang mamatay. Sa paligid, maraming estudyante ang nagsimulang magbulungan. TSK, 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 nagbago na ba si Gina Makatang? Hindi na siya naglilinis ng paa. Hindi makapaniwala. Si Gina Makatang ay naglakas loob na tanggihan si Diana Ina. Ang ganda-ganda ni Diana Ina. Kung siya ang humiling sa akin ng kahit ano, handa akong ibigay ang buhay ko sa kanya. Haha, anong iniisip mo? Isasakay mo ba ang magandang Diana Ina sa likod ng bisikleta mo? Mangarap ka, si Gina Makatang talaga ang perpektong modelo ng lalaki para sa atin. Sa tingin ko, naisip na ni Gina Makatang, ayaw na niyang habulin si Diana Ina. Kung ako'y kasing yaman ni Gina Makatang, matagal na akong lumabas at nag-enjoy sa buhay. Siyempre, marami ring naglilinis ng paa, ni Diana Ina ang nagsimulang makipag-agawan sa pagkakataon. Diana Ina, hayaan mong ihatid kita pa uwi. Ngunit ang bahay ko ay nag-Rolls Royce ngayon, sumama ka. Diana Ina, si Gina Makatang ay hindi sapat na nagmamahal sa'yo? Ako ang tunay na nagmamalasakit sa iyo kaysa sa kanya. Si Gina Makatang ay umalis sa posisyon ng number 1 na naglilinis ng paa, at ang natitirang mga naglilinis ng paa, ay agad na sumugod upang agawin ang pagkakataon. Pero sa puntong ito, ang mukha ni Diana Ina ay ganap na nagbago. Umalis, hindi na makapagpigil si Miss Diana Ina, galit na sumigaw, pinalayas ang lahat ng naglilinis ng paa, sa paligid. Ang kanyang buong katawan ay puno ng sama ng loob. Mula pagkabata, naranasan na ba niyang makaranas ng ganitong sama ng loob? Sa sandaling iyon, lumitaw si Dulce Uyen. Tumakbo siya, at nang makita ang galit na mukha ni Diana Ina, agad na nag-alok ng kal-iwan, "Diana Ina, huwag kang magalit. Si Gina Makatang ay talagang isang walang kwentang tao. Huwag na lang natin siya pansinin. Diana Ina, huwag kang magalit. Si Gina Makatang ay talagang isang walang kwentang tao. Huwag na lang natin siya pansinin." Nang marinig ito, agad na nakaramdam si Diana Ina ng kaunting ginhawa. "Oo, Uyen, tama ka. Si Gina Makatang ay talagang isang walang kwenta." Si Dulce Uyen ay commendat, nag-isip ng kaunti at sinabi, "Diana Ina, kailangan bang tumawag kay Tiyuhin ye? Hindi ligtas na umuwi ka mag-isa." Pero si Diana Ina ay hinayla ang kamay ng batang babae, ngumiti. "Nandito ka na. Yuan, matulog ka na lang sa bahay ko ngayong gabi." Si Dulce Uyen ay medyo nag-atubili, pero may pagsusulit pa bukas. Si Diana Ina ay ngumiti ng bahagya, hinayla ang batang babae. "Anong ikinababahala mo? Ako nga, na hindi magaling sa pag-aaral, ay nag-iisip na humingi ng tulong sa matalinong katulad mo. Royan, pinagtatawanan mo na naman ako. Noong nakaraang pagsusulit, nasa top 10 pa ako sa buong paaralan." Habang naglalakad sila, patuloy silang nagkukwentuhan ng mga kalokohan ni Gina Makatang, inilista ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Siyempre, hindi rin sinabi ni Dulce Uyen sa sino man ang tungkol sa insidente ng sapilitang halik ni Gina Makatang. Ang bagay na ito ay dapat itago sa puso. Ding!
Binabati ang may-ari sa pagtapos ng pagpipilian, natanggap ang gantimpala, Master Level Close Combat Skill. Maganda, napakaganda, kakakuha lang ng lakas, ngayon ay may dagdag pang kasanayan sa pakikipaglaban. Pagsamahin ang kasanayan, sa sandaling natapos ni Gina Makatang ang kanyang sinabi, isang napakalaking daloy ng impormasyon ang bumuhos sa kanyang isipan. Isang serye ng mga teknik sa pakikipaglaban, mula sa Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai, Wing Chun, Karate, Aikido, pangkalahatang pakikipaglaban, hanggang sa Tai Chi, Bajikwan, lahat ng mga sinaunang kasanayan sa martial arts ng Long Kingdom ay lumitaw sa kanyang isipan. Para bang isang ulan ng kaalaman, lahat ng teknik sa pakikipaglaban ay sumanib sa kanyang katawan, naging bahagi ng kanyang muscular memory. Si Gina Makatang ay humigpit ang kanyang kamao, malinaw na naramdaman ang lakas na umaagos sa bawat hibla ng kanyang laman. Sobrang galing, sa sandaling ito, siya ay puno ng tiwala, parang kaya niyang makipaglaban sa 10 tao ng sabay-sabay. Kung dati, siya ay theoretical lamang, ngayon, ang lahat ng kasanayan ay ganap ng nakaugat sa kanyang instinct. Hindi na kailangan ng pagsasanay, hindi na kailangan ng pag-aangkop pagdilat pa lang ng kanyang mga mata, siya ay naging isang tunay na eksperto. Ang gantimpala ng sistema ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Sa kasalukuyang lakas, kahit hindi sigurado na matatalo ang pangunahing tauhan, ngunit hindi na siya magiging biktima na madaling maipapasa sa iba. Ginoo, nandito na tayo. Huminto ang Maybach sa harap ng Villa. Pagpasok sa bahay, agad na nakita ni Gina Makatang ang isang magandang ginang na nakaupo sa sofa. Ang kanyang bahagyang kulot na buhok ay nakaswept sa isang tabi, hawak ang isang puting stuffed cat. Siya ay nakasandal sa sofa, ang mga mata ay nakatutok sa TV screen, ang mga paa ay nakapatong sa coffee table, ang isang pares ng mahahabang binti ay talagang nakakaakit ng tingin. Hoy, umuwi na ang anak ko? Nang makita si Gina Makatang, agad na natuwa si Kurang Van, ibinaba ang pusa at tumakbo diretso sa kanya. Hindi na siya naglagay ng tsinelas, tumakbo ng nakapaa at niyakap siya ng mahigpit. Ang pagmamahal ng ina ay puno. Si Gina Makatang, Inay, alam kong mahal na mahal mo ako, pero, pwede bang magpakamaingat ka sa iyong imahe? Medyo nakakahiya ito. Sa isang sandali, si Gina Makatang ay nagduda na hindi siya pumasok sa isang urban fantasy, kundi nahulog sa isang mundo ng romantic novel o 18 dagdag na laro. Ayos lang ba ito? Sa puntong iyon, mula sa kusina ay narinig ang tunog ng pagluluto, kasama ang isang boses na matatag ngunit puno ng enerhiya. Nandyan ka na ba, Xiaoji? Tamang-tama, halika dito at tikman ang bagong luto ni tatay. Agad na nagdala si Yuan ng 2 plato ng mainit na pagkain. Kahit na ang kanyang buhok ay nakakrokat, hindi pa rin may tatago ang kanyang kaakit-akit na hitsura at lakas. Ang 2 taong ito ay ang kanyang mga magulang sa mundong ito. Ayon sa alam ni Gina Makatang tungkol sa senaryo, siya ay nag-iisang anak sa pamilya. Dahil dito, labis na inaalagaan siya ng kanyang mga magulang, na sa kalaunan ay naging isang walang utak na kontrabida, na palaging nakikipaglaban sa pangunahing tauhan. At sa huli ay winasak ang kanilang tahanan. Hindi ito pwedeng mangyari. Ibinaba ni Gina Uyan ang mangkok ng kanin. Ang boses ay medyo puno ng damdamin. Ay nako, matagal na tayong hindi kumain ng sabay-sabay, di ba? Kahit na siya ay isang mayamang negosyante na may daan-daang bilyon, sa sandaling ito, wala siyang anyo ng pagiging malamig o malayo. Halika na, tikman ang crispy chicken na ginawa ni tatay. Asawa, tikman mo muna. Ayos na, wow, ang sarap. Salamat, mahal. Si Gina Makatang. Ano ito? Isang malalim na puot ang bumuhos sa kanya na parang tsunami. Anak ng muli na namang pinagsasawaan ng dog food sa harap ng kanyang anak. Yumuko siya, tahimik na kumain ng ilang piraso ng kanin para lang makasunod, at naghanda ng umakyat sa itaas. Pero sa puntong iyon, hoy, anak, may gusto akong itanong sa iyo. Huminto si Gina Makatang, may pagdududa sa kanyang mga mata. Si Gina Uyan ay nagkamot ng ulo. Ang tono ay medyo nahihirapan. Katatapos lang tumawag si Tiyuhin Ye. May hindi pagkakaintindihan ba kayo ni Diana, Ina? Hindi naman ito malaking hidwaan, nag-isip lang ako ng kaunti. 3,000 ilog, bakit kailangang uminom ng isang banga ng tubig?
Si Gina Makatang ay nagbiro lamang. Paano niya talagang maiiwasan si Yero yan? Isang batang babae na parehong maganda at mayabang, kung siya ay bibitawan, hindi ba ito isang malaking pag-aaksaya? Matapos maranasan ang tamis ni Dulce Uyen, naisip niya, ang mga pangunahing tauhang babae na ito ay talagang mga mahahalagang kayamanan. Kaya't, ang daan ng kasamaan, tiyak na kailangan niyang ipagpatuloy. Hindi dahil sa ibang bagay, kundi simpleng nais lamang niyang tamasahin ang buhay ng buo. Ayos lang, sumigaw si Kurang Van habang pinapalo ang kanyang hita, puno ng pagsang-ayon sa kanyang mga mata. Nakita na ng ina ang ugali ng batang Diana ina na iyon. Tahimik na tumango si Gina Uyen, patuloy na pinapakita ang sarili sa ganitong paraan. Ano bang mga dalaga ang sinasabi mo? Sa mata ng ina, wala itong pagkakaiba sa isang mataas na uri ng tsaa. Tahimik na tumango si Gina Uyen. Kahit na palagi niyang nais na maging manugang ng pamilyang Jiang si Diana ina, kung hindi naman gusto ni Gina Makatang, hindi na kailangang buksan ng pamilyang Jiang ang kanilang pintuan para sa kanya. Sa villa ng tahanan ng Diana, hindi maganda ang pakiramdam ni Diana ina, tila siya ay medyo nalulumbay. Kahit na sa paggawa ng mga takdang aralin, hindi siya makapag-concentrate, ang kanyang isipan ay patuloy na umiikot sa malamig na tingin ni Gina Makatang noong araw. Ina, bakit mo iniisip ang nakakainis na lalaking iyon? Si Dulce Ulan, nakakaligo lang, ay nakasuot ng pajama na may disenyo ng oso. Ang kanyang mahabang buhok ay basang-basa, at mukhang napaka-cute. Sa isang sulyap, agad niyang napansin ang nararamdaman ni Diana ina. Hindi ito pag-ibig, kundi simpleng ugali na. Mula pa noon, sanay na si Diana ina na nandyan si Gina Makatang sa kanyang buhay. Sanay na siya sa espesyal na pag-aalaga na ibinibigay nito sa kanya. Maaaring sa simula ay talagang nagustuhan niya ito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang damdaming iyon ay naging isang natural na ugali. Hanggang sa huminto si Gina Makatang sa pag-aalala, ang pakiramdam ng pagkakaiba ay hindi niya kayang tiisin. Talagang isang walang kwentang tao si Gina Makatang. Galit na sabi ni Dulce Ulan, na naaalala ang eksena ng agawin nito ang kanyang unang halik sa araw. Sa tuwing naaalala ito, ang kanyang dila ay tila nanlalambot pa rin. Buti na lang at tinanggal nito ang video, kung hindi, kung ginamit niya ito para magpahirap sa kanya, talagang hindi niya kayang isipin ang magiging resulta. Si Diana ina ay nakakunot ang noo habang nakatingin kay Dulce Ulan. Ulan, bakit mo naman siya kinaiinisan ng ganyan? Sa kanyang alaala, wala namang seryosong hidwaan sa pagitan ni Gina Makatang at Dulce Ulan. Sa katunayan, sa tuwing bumibili si Gina Makatang ng milk tea o pastries para sa kanya, nakikinabang din si Dulce Ulan. Ina, hindi ko lang siya gusto. Kahit na hindi sila magkasintahan, least ay magkaklase sila. Dapat naman ay may kaunting damdamin sila sa isa't isa, di ba? Ang paghatid sa isang kaklase pauwi ay hindi naman masama, mabilis na nakahanap si Dulce Ulan ng makatwirang dahilan upang itago ang kanyang nararamdaman. Sa totoo lang, hindi ko naman siya kinaiinisan ng ganyan. Ang totoo, may phobia ako sa mga lalaki, bulong ni Diana ina. Sa mga sandaling iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Agad siyang nagbukas, ngunit nang makita ang pangalan sa screen, siya ay biglang nadismaya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kulang. Alo, may kailangan ka ba, Dad? Ina, kung ayaw mo kay Gina Makatang, ayos lang, hindi kita pipilitin. Sa huli, walang magandang resulta sa puwersahang bagay. Ngunit may mahalagang bagay akong nais sabihin sa iyo. Sa mga nakaraang araw, marami tayong mga kakumpetensya upang matiyak ang iyong kaligtasan. Naglaan ako. Sa kabilang linya, narinig ang matatag na boses ni Diana Amihan. Ina, kung ayaw mo kay Gina Makatang, ayos lang, hindi kita pipilitin. Sa huli, walang magandang resulta sa puwersahang bagay. Ngunit may mahalagang bagay akong nais sabihin sa iyo. Upang matiyak ang iyong kaligtasan, naglaan ako ng malaking halaga upang kumuha ng isang espesyal na gwardya na magbabantay sa iyo. Si Diana ina ay nakakunot ang noo. Gwardya? Lalaki o babae? Si Diana Amihan ay tahimik ng ilang segundo bago sumagot. Lalaki. Ayaw ko, agad na tumanggi si Diana ina. Ayaw ko, agad na tumanggi si Diana ina. May phobia siya sa mga lalaki, at ngayon ay papakitaan siya ng isang lalaki na magbabantay sa kanya araw at gabi. Mas mabuting mamatay na lang. Maging maayos ka,
Ang iyong kaligtasan ay mas mahalaga. Ang taong kinuha ko ay isang tunay na eksperto. Ang pangunahing isyo ay hindi ang gwardya, kundi ang presensya. Ang boses ni Diana Ina ay medyo matigas. Ngunit, paano siya magbabantay sa iyo kung wala siya sa tabi? Bakit kailangan niyang maging nasa tabi para magbantay sa akin? Dati, maaaring pumayag siya sa isang lalaking gwardya. Dahil noon, gusto niyang makahanap ng isang tao na hadlang kay Gina Makatang upang pigilan itong masyadong mangulit sa kanya. Ngunit ngayon, iba na. Maaaring hindi na siya kailangan ni Gina Makatang. Sa pag-iisip na iyon, siya ay biglang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lungkot. Alo, Ina, to. Isinara ni Diana Ina ang telepono. Sa sala ng vilya ng Diana Ina, isang batang lalaki na may mapanghamak na mukha ang nakatayo sa tabi ni Diana Amihan. Siya ang anak ng kapalaran ng Kuanglong na bumaba mula sa bundok, si Lando Buwan. Kahit na ang kanyang mga tampok ay hindi gaanong kapansin-pansin, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang mapang-akit na aura ng kayabangan. Si Diana Amihan ay bamantong hininga, ganyan ang ugali ng anak ko. Kadalasang napapabayaan. Walang problema, lagi akong mapagpatawad sa mga babae. Si Lando Buwan ay ngumiti ng bahagya, ang kamay ay nakapasok sa bulsa ng pantalon, nakatingin sa langit. Ngunit nang marinig na nais ni Diana Amihan na kanselahin ang kontrata ng gwardya, siya ay agad na nag-alala. Sandali, maaari akong maging gwardya kahit na hindi siya makakapagbantay sa tabi, kahit papaano, mayroon pa ring pagkakataon. Si Lando Buwan ay may hawak na larawan ni Diana Ina, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkagulat. Kailangan kong aminin, wala pa akong nakitang babaeng kasing ganda niya. Mula sa unang pagkakataon na nakita siya, tahimik na niyang pinas siya, si Diana Ina ang babae para sa kanya. Ano man ang halaga, handa siyang protektahan siya. Si Diana Amihan ay tumingin sa kanya, ang tono ay seryoso. Ang anak ko ay may phobia sa mga lalaki, mukhang imposibleng mangyari ang personal na gwardya. Nang marinig ito, ang pakiramdam ni Lando Buwan ay agad na bumagsak. Sa simula, akala niya maaari siyang makapagbantay ng may dignidad, kumain kasama, matulog kasama, at sa paglipas ng panahon ay magkakaroon ng kaunting damdamin. Ngunit ngayon, mukhang mahaba pa ang daan. Nagpatuloy si Diana Amihan, kaya't maaari ko na lang siyang ayusin na mag-aral sa parehong paaralan kay Dulce Ulan. Magiging magkaklase kayo. Sa araw, maaari kang sumunod at magbantay sa kanya, at sa gabi, mag-aayos kami ng hiwalay na tirahan para sa iyo. Si Lando Buwan ay kumagit ng kanyang mga ngipin, ngunit nanatiling kalmado. Kahit na hindi siya makakapagbantay ng malapitan, ang mahalaga ay mayroon pa rin siyang pagkakataon na makilala siya. Sige, mula ngayon, ako na ang bahala sa kaligtasan ni Diana Ina. Malakas niyang sinampal ang kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. Ngunit sa kanyang isipan, tahimik siyang nag-isip, may paraan, hindi maiiwasan. Kinabukasan ng umaga, nagising si Gina Makatang ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Si Gina Uyan ay umalis na para sa trabaho, sa dining table ay may natirang almusal na maayos na inihanda, kasama ang isang maliit na card. Mahal, magandang umaga sa aking asawa. Ang almusal ay inihanda ko ng sarili kong kamay alternasyon. Si Gina Makatang. Ang galing. Sino ba talaga ang tunay na mahal sa bahay na ito? Ang anak ay isang hindi inaasahang produkto lang, di ba? Sige na. Kapag tumanda na ang mga magulang, isa sa alang-alang niyang ilibing ang isa sa Arctic at ang isa sa Antarctic upang mapuna ng kanyang pagkabata na puno ng dog food. Siya ay bamantong hininga at bumaba ng hagdang buhay. Kahit na ang pamilya Gina ay isa sa mga pinakamayamang pamilya, hindi ito nagkaroon ng masyadong maraming katulong. Mayroon lamang si Tia TRN na namamahala sa pagluluto, habang ang mga gawain sa paglilinis ay ginagawa ng mga empleyadong hinihirang sa oras. Si Tia TRN ay nasa mahigit 40 taong gulang, mukhang katulad ng mga karaniwang kababaihang nasa gitnang edad, hindi kasing maayos ng kanyang ina. Young Master, tapos na ang almusal na inihanda ko. UHMM. Tumango si Gina Makatang, kumain ng kaunti at umalis para sa paaralan. Sa Silam High School, si Gina Makatang at Diana Ina ay nasa parehong klase. At si Diana Ina ay nakaupo sa parehong mesa kay Dulce Ulan. Nang siya ay pumasok sa silid-aralan,
agad na nanahimik ang buong klase. Ang ilang mga estudyante ay halos nahulog ang kanilang mga ballpen sa gulat. Si Gina Makatang, dumating ng maaga, karaniwan, lagi siyang absent sa unang dalawang klase, minsan nga ay nag-a-absent pa ng buong araw. Ngunit walang sino man sa paaralan ang naglakas loob na gumawa ng anuman sa kanya, dahil ang pamilya Gina ay isa sa mga pangunahing shareholder ng paaralan. Si Dulce Ulan ay nakakita sa kanya, ang kanyang mga mata ay agad na puno ng puot. Samantalang si Diana Ina ay tila naguguluhan, ang kanyang mga mata ay may kaunting pagkalito. Nararamdaman niyang may pagbabago kay Gina Makatang, ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano ang nagbago. Ano ang dahilan? Nararamdaman niyang may pagbabago kay Gina Makatang, ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano ang nagbago. Ano ang dahilan? Dahil ba hindi na siya nito hinahalikan? Oh, siya ay tumango, sinubukang ilubog ang kanyang ulo sa mga libro. Si Lando Buwan ay lumipat ng paaralan. Mabilis na nagsimula ang unang klase. Pumasok ang guro ng klase, may dalang listahan ng mga estudyante, itinaas ang kanyang salamin at inihayag, "Magandang araw sa inyong lahat. Mayroon tayong bagong estudyante sa ating klase." Agad na nag-umpisa ang bulong-bulungan sa klase. Ang pangalan niya ay Lando Buwan. Binuksan ang pinto ng silid-aralan. Isang binatilyo na may gupit na maikli ang buhok ang pumasok, nakasuot ng punit-punit na maong at isang kulay abong t-shirt na labis ng nalaban. Isang binatilyo na may gupit na maikli ang buhok ang pumasok, nakasuot ng punit-punit na maong at isang kulay abong t-shirt na labis ng nalaban. Bagaman mukhang karaniwan, ang kanyang ugali ay labis na mayabang. Si Lando Buwan ay nakatayo sa harapan ng klase, tumingin sa paligid. Nang huminto ang kanyang mga mata kay Diana Ina, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ang ganda, ang batang ito ay mas maganda kaysa sa larawan. Puno ng kabataan, tunay na akmang-akma sa pangunahing tauhan ng isang urban na nobela. Ito na ba ang kanyang misyon na protektahan? Si Lando Buwan ay nilunok ang kanyang laway. Habang siya ay humahanga kay Diana Ina, ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang napadako sa kanyang katabing kaklase si Dulce Ulan. Isang cute na loli, kung maaari niyang yakapin ang parehong mga ito, hindi ba't magiging perpekto ang kanyang buhay? At sa mga babae sa klase, ang ganda-ganda nila, pero hindi kasing ganda ng dalawang ito. Lando Buwan, mag-concentrate ka. Bumaba ka sa bundok para protektahan si Diana Ina, hindi para makipag-date. Paulit-ulit niyang sinasabi ito sa sarili, saka siya bumaba mula sa entablado. Pero may isang maliit na problema. Wala nang bakanting upuan. Tumingin siya sa paligid, at sa wakas ay tumigil ang kanyang tingin kay Gina Makatang. Si Gina Makatang ay nakaupo mag-isa sa isang mesa, at ang pwesto niya ang pinakamalapit kay Diana Ina. Lando Buwan nagnang mata. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay umangat. Lumapit siya kay Gina Makatang, mayabang na nag-utos. "Hoy, bigyan mo ako ng pwesto." Agad na nanahimik ang buong klase. Para bang ang hangin ay nanigas. Anong nangyayari? Ang ilang estudyante ay hindi nakatiis at nagbulungan. Sira ulo ba tong batang ito? Ito si Gina. Alam ba niya kung sino ang kanyang pinapansin? Bago pa man makapasok sa klase, naghanap na ng gulo kay Gina Makatang. Mukhang may problema sa utak ang batang ito. Haha, mukhang may magandang palabas na tayo dito. Habang ang buong klase ay nag-uusap, si Lando Buwan ay nanatiling kalmado, nakayakap ang mga braso sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay puno ng hamon. At si Gina Makatang, tahimik siyang tumingin kay Lando Buwan, sa loob-loob niya ay nagtatawanan. Siya ba ang kontrabida, o ako ang kontrabida? Ang ganitong uri ng mapagmataas na dialogo ay dapat siyang magsalita, hindi ba? Sa sandaling iyon, narinig ng sistema ng kontrabida ang boses. Ting! Nakaharap ang tagapagsalita sa pang-aakit mula kay Lando Buwan, nag-activate ng pagpipilian ng kontrabida. Pagpipilian isa, yumuko at magbigay ng pwesto, pagkatapos ay tahimik na umalis. Gantimpala, isang asul na sombrero ng alipin. Pagpipilian dalawa, magpamalas ng galit sa harap ng buong klase, makipag-away. Ngunit talunin ni Lando Buwan ng walang awa. Gantimpala, pabor ng Diana Ina dagdag 5. Mang-insulto at hamakin, gamit ang mga salita upang magalit si Lando Buwan.
Gantimpala, kasanayan sa komprehensibong kaalaman ng antas mataas na paaralan. Siyempre, pipiliin ang ikatlong opsyon. Hindi kailanman, sa buong buhay niya, siya lamang ang nag-utos sa iba na magbigay ng pwesto. Walang paraan na siya ay magpapahiya sa harap ng iba. Ngunit mula sa ikalawang pagpipilian, maaari nang ipagpalagay ni Gina Makatang ang isang mahalagang bagay. Sa kasalukuyan, hindi pa siya katugma ni Lando Buwan. Ayon sa orihinal na kwento, nang bumaba si Lando Buwan mula sa bundok, siya ay umabot na sa antas ng unang antas ng Amking, kayang talunin ng 10 propesyonal na bodyguard ng mag-isa. Hindi mali, ang mundong ito ay pag-aari ng klasikal na martial arts, kung saan ang mga bihasang tao ay maaaring mag-ensayo ng Min King, Am King at kahit Hoa King. Pero buti na lang, hindi pa ito umabot sa antas ng Shanksha o pagtuturo ng mga Diyos, kung hindi, tiyak na patay na siya. Sa kasalukuyan, si Gina Makatang ay nahihirapang umabot sa antas ng unang antas ng Min King, hindi sapat upang makipaglaban ng harapan kay Lando Buwan. Ngunit may sistema ng kontrabida sa kanyang kamay, at alam ang kwento na parang likod ng kanyang kamay. Kung siya ay talunin pa ni Lando Buwan, talagang magiging kaiya-hiya iyon. HMPH, pipiliin ko ang ikatlong opsyon. Minsan, ang lakas ng salita ay mas matalas pa kaysa sa kamao. Putang ina, bobo ka ba? Si Gina Makatang ay ngumiti, nakasandal ng tamad sa upuan, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Agad na nanahimik ang buong klase. Ang kanyang mga salita ay tila isang ibon na umaawit sa gitna ng mga bulaklak. Ang pagmumura na narinig na napaka-cute, tiyak na siya lang. Nang marinig yun ni Lando Buwan, ang kanyang galit ay agad na sumik. Sira, kaya mo bang ulitin yan? Si Gina Makatang ay commendat, ang tono ay tila inosente. Ha? Ano bang sinabi ko? Ha, tama nga. Bobo ka ba? Ha? Ano bang sinabi ko? Ha, tama nga. Bobo ka ba? Putang ina. Si Lando Buwan ay humigpit ang kamao, itinaas ang manggas, handang makipag-away. Ngunit sa sandaling iyon, ang guro ng klase ay umubo, tumayo. Lando Buwan, anong balak mong gawin? Ang mga estudyanteng lumipat ng paaralan tulad mo ay hindi nag-aalala sa pag-aaral, gusto pang makipag-away. Ang isang pangungusap na ito ay nagpasiklab sa buong klase. Oh, akala ko mayaman, pero isang mahirap na estudyante lang pala. Akala ko isang malaking tao, pero isang batang mahirap lang. Ha, talagang may diwang pang babae, sa unang tingin pa lang ay mukhang probinsyano. Si Lando Buwan ay nakataas na ang kamao, ngunit ngayon ay natigilan sa hangin. Putang ina, alam ng guro na ito kung paano magpahamak. Akala ko mayaman, pero isang mahirap na estudyante lang pala. Akala ko isang malaking tao, pero isang batang mahirap lang. Nakita ang reaksyon ng buong klase, si Lando Buwan ay lihim na nagngangalit. Ngunit hindi pa dito natapos ang lahat. Si Gina Makatang ay nagkunwaring naamoy ang isang bagay, pinigilan ang kanyang ilong, ang tono ay puno ng pagkasuklem. Oh, anong amoy ito? Lando Buwan, parang kakalabas mo lang mula sa basurahan? Lumayo ka sa akin, malapit na akong masuffocate. Ha 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 ha. Ang buong klase ay nagtawanan. Si Lando Buwan ay galit na galit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Gusto niyang sipukin si Gina Makatang ngayon na, ngunit, kung siya ay talagang aatakihin, maaari siyang ma-expel. Paano niya mapoprotektahan si Diana Ina sa oras na iyon? Paano niya ipagpapatuloy ang kanyang plano na maging hari ng lungsod? Paano siya makakaakit ng babae? Pinilit niyang pigilin ang kanyang sarili, ang kanyang mga kuko ay sumisiksik sa kanyang palad. Magtiis. Dapat magtiis, ngunit hindi niya alam na, si Gina Makatang ay hindi pa handang sumuko. Si Gina Makatang ay tila alam na ang iniisip ni Lando Buwan. Basta't hindi siya unang umatake, tiyak na magdadalawang isip si Lando Buwan at hindi magtatangkang makipag-away. Sa huli, bumaba siya mula sa bundok upang makipag-date, hindi upang makipag-away. Kung makikipag-away siya sa kanya sa loob ng paaralan, ang mga resulta ay magiging masalimuot. Sa pagkakaalam na ito, agad na pinaganya ni Gina Makatang ang estado ng sira ang bibig, walang awang nagdulot ng matinding pinsala. Siya ay nagniningning ang mga mata, ngumiti ng may paghamak. Kaibigan, naiintindihan ko. Ang pagiging pangit ay hindi kasalanan mo, kundi dahil nagalit ang Diyos habang nilikha ka. Ang buong klase, PFFT, may ilang estudyante na halos napaso ka. Ang pagsasalita ng walang kabuluhan ay hindi nakakasakit sa tao, ngunit tumama ito sa matalas na dila.
Ang isang pangungusap mula kay Gina Makatang ay parang isang kutsilyo na tumusok sa puso ni Lando Buwan. Sa kanyang hitsura, si Gina Makatang ay talagang ang pinakamagandang lalaki sa paaralan, ang kanyang mukha ay kasing ganda ng isang estatwa, ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin. Sa mga mata ng mga estudyanteng babae sa Silam, siya ang perpektong modelo, isang tunay na prinsipe ng kabayo. Asterisk Giao Thao katumbas nam Sindeptry NHTTRUNG. Samantalang si Lando Buwan, kung ilalagay sa gitna ng masa, maaaring walang makakilala sa kanya. Sa sandaling iyon, si Lando Buwan ay parang tinamaan ng malakas na sampal sa mukha. Ikaw. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa galit, ang kanyang kamay ay nakasara sa kamao. Bang, isang malakas na tunog ang umabot. Ang kamay ni Lando Buwan ay bumagsak ng malakas sa mesa, na nagdulot ng malakas na pagyanig, halos mabasag. Sige, ituloy mo ang pag-atake sa akin. Si Gina Makatang ay nakasandal ng walang pag-aalala sa kanyang upuan, ngumiti ng may hamon. Sigurado siyang hindi magtatangkang makipag-away si Lando Buwan, kaya't patuloy siyang sumasayaw sa hangganan ng pasensya ng batang ito. Itinaas ni Lando Buwan ang kanyang kamay, ang kamao ay nakasara, halos sumugod na siya. Ngunit, saktan mo ako? Hindi mo kayang gawin yan. Saktan mo ako? Hindi mo kayang gawin yan. Kung hindi, maaari mo akong murahin. Oh, pero sigurado akong hindi mo kayang buksan ang bibig mo. Si Gina Makatang ay ngumiti ng may kapilyuhan, ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aasar. Si Lando Buwan ay galit na galit, ang kanyang buong katawan ay naninigas, ang kanyang mga balikat ay nanginginig, ang kanyang mukha ay kumikilos na parang gusto ng pumatay. Sa ilalim ng hamon ng mga mata ni Gina Makatang, siya ay gustong sumuntok ng agad. Ngunit sa tamang sandali, isang liwanag ang sumik sa kanyang isip. Sandali lang, ang siraulong ito. Sinasadya ba niyang galitin ako? Kung talagang aatakihin ko siya, ano ang mangyayari? Mae-expel. Putang ina. Si Lando Buwan ay huminga ng malalim, sinisikap na pigilin ang nag-aalab na galit sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamao, itinuro si Diana Ina. Ang tono ay puno ng kayabangan. Ayokong makita ang isang magandang babae na nasasaksihan ang karahasan, kaya't pinapatawad kita sa araw na ito. Ang buong klase, si Gina Makatang, si Diana Ina, ang lahat ay nakatingin na parang may mga mata na lumalaki. Anong luika ito? Maliwanag na siya ang unang naghanap ng gulo, ngunit ngayon ay biglang nagbago ng 180 degrees, nagpapanggap na, ako'y mapagbigay kaya't pinapatawad kita. Si Gina Makatang ay tahimik na pinapahid ang kanyang sentido. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakatagpo siya ng isang tao na may kakayahang maging cool ng ganito. Ngumiti siya, ang tono ay puno ng pang-aasar. Hoy, may problema ba sa isip mo? Nakatayo ako rito ng tahimik, bigla kang lumapit at naghanap ng gulo, at ngayon ay nagpapanggap na parang napakamapagbigay. Akala mo ba hindi ko nakikita ang balak mo? Gusto mong makaupo malapit kay Diana Ina, di ba? Lahat ng mga lalaki dito ay nakakaalam na ng iyong intensyon. Nang sabihin ito, sinadya niyang huminto, sinuri si Lando Buwan mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay ngumiti ng may malamig na ngiti. Ngunit, nag-mirror ka na ba? Mukha ka bang prinsipe ng kabayo na nangangarap sa Diyosa ng paaralan? Huwag kang magbiro, mukha kang isang palaka na nag-iisip na ikaw ay isang Diyos. Ang isang tuwirang pahayag na parang talam ng kutsilyo ay tumama sa dangal ni Lando Buwan. Ang buong klase, Lando Buwan ay galit na galit, halos sa mukha ng dugo. Alam ni Gina Makatang na matagumpay siyang nakapagpagalit sa kanyang kalaban. Matalas na dila sukat ng pang-aasar. Kumpleto na ang activation. Ikaw, si Lando Buwan ay humigpit ang kamao, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ngunit sa tamang sandali, PFFT, isang munting tawa ang umabot. Si Diana Ina, tila natatakpan ng kanyang bibig habang tumatawa. Hindi lang siya, kundi pati ang buong klase ay hindi nakapagpigil ng tawa. Ang mga mata ay puno ng pang-aasar habang tinitingnan si Lando Buwan na parang nanunood ng isang payaso na nagpe-perform. Si Diana Ina ay sumulyap kay Gina Makatang at sa kanyang isipan ay biglang sumulpot ang isang kakaibang ideya. Bakit hindi niya noon napansin na may mga pagkakataon ding nakakaaliw si Lando Buwan? Bukod dito, ang tono niya kanina, hindi ba't parang nagiging seloso? Siguradong ganun na nga, nang makita niyang gustong umupo ni Lando Buwan sa tabi niya, agad siyang nagpakita ng hindi pagkapabor,
at patuloy na pinagtatawanan ang kanyang kaklase na parang nagseselos. Si Diana Ina ay bahagyang kumagit sa kanyang labi, hindi niya alam kung ano ang iniisip, ngunit maliwanag na mas maganda ang kanyang pakiramdam. At si Dulce Ulan, ang lowly na nakaupo sa tabi ay nagngangalit ang mga ngipin, ang mga mata ay puno ng galit. Bakit hindi niya kayang sampelan ang salot na ito? Talagang si Lando Buwan ay mahusay lang sa mga salita, walang silbi talaga. Si Lando Buwan ay walang kaalam-alam sa mga tingin ng pagkapuot mula sa kanya, dahil sa mga sandaling ito, siya ay tuluyang nawala sa kanyang isip sa ngiti ni Diana Ina. Ang ganda, isang naiisang ideya na lamang ang natira sa kanyang isipan, at ang kanyang anyo na parang true kasi think, Kuya True na nahuhumaling, ay lalo pang nagpasama sa pakiramdam ng buong klase. Sa puntong ito, ang guro na si Carlos Dangal ay sa wakas ay nagsalita. Sige na, Lando Buwan, may isang bakanting upuan sa tabi ng basurahan, umupo ka na doon. Agad na napatawa ang buong klase. Siguro Carlos Dangal ay talagang marunong makisama. Sa isang panig ay si Gina Makatang anak mayaman, at sa kabilang panig ay ang bagong estudyanteng mahirap na mahilig magpanggap. Kahit sino ay alam kung sino ang dapat paboran. Si Lando Buwan ay tumingin sa upuan sa tabi ng basurahan, at agad na nagmukhang malungkot ang kanyang mukha. Ang upuan na yun, hindi lang luma, kundi nawawalan pa ng isang paa. Papaano siya uupo doon? Papaano mangyayari iyon? Si Lando Buwan ay napapangiwi, hindi makapaniwala. Papaano siya uupo sa tabi ng basurahan? At sa isang upuan na nawawalan pa ng paa, siya ay nagngangalit, tumingin kay Guro Carlos Dangal, na may tono ng hindi pagkasiyahan. Anong klaseng guro ito? Wala bang mata? Anong klaseng guro ito? Wala bang mata? Agad na umingay ang buong klase.